Aming Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa hapon na ito. Salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay muling magtipon-tipon upang magsama-samang manalangin, magpuri, at magbigay lakas sa isa't isa sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, sa oras na ito, inilalapit po namin sa inyo ang aming layunin. Ang manalangin para sa mga kapatid naming may karamdaman at ang mga naghihingalo. Kayo po, ang Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng paghihirap, at Diyos na hindi kailanman nagpabaya sa iyong mga anak. Ipuin niyo po sila, Panginoon. Ipadama niyo po sa kanila ang iyong kapayapaan at kagalingan. Sa mga naghihingalo, O Diyos, naway madama nila ang iyong presensya at kapatawaran. Huwag po silang mawalan ng pag-asa, kundi mapuno ng pananampalataya at katiyakang may buhay na walang hanggan kay Jesucristo. Sa mga pamilya ng mga may karamdaman at naghihingalo, bigyan niyo po sila ng lakas ng loob, ng kapayapaan sa puso at patuloy na pag-asa. Alisin niyo ang takot at palitan ng pagtitiwala sa inyo. Ganun din po, Panginoon, ang aming mga tagapagsalita, na ikaw po ang magbigay ng inspirasyon sa kanilang mga salita upang ito'y maging kalakasan at gabay sa bawat makikinig. At sa bawat manonood at tagapakinig ngayong hapon, buksan niyo po ang aming puso't isipan. Naway hindi lang kami makinig, kundi maging aktibong bahagi ng pananalangin at pagkilos para sa aming mga kapatid na nangangailangan. Salamat, Panginoon, sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Pinagpalang hapon po sa ating lahat. Today, Thursday, November 6, 2025. Welcome to this time of prayer, Global Conquest Online Prayer Ministry, episode number 13. Sa unang sulat ni Pedro, chapter 5, verses 10 to 11, pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Kasama ni Kristo, sa kanya ang kapangyarihang magpakailanman. Amen. We produce the Global Conquest Online Prayer Ministry held every Thursdays from 3 p.m. to 4 p.m. Live streaming as an active form of worship, a sweet offering to God, and in response to Jesus Christ's greatest commission in Matthew chapter 28, verse 19. This is a joint project of Intermarine Express Lines Incorporated and EAM Customs Brokerage, both companies serving the Lord with gladness. Ito po ay prayer ministry focused on the sick, old people, and the dying. Tayo po ay sabay-sabay mananalangin sa Panginoong Hesus sa kanilang mabilis na paggaling at maibalik ang dati nilang kalakasan. Nais din po namin maibahagi na si Jesucristo ay tunay na Diyos at siyang tagapagligtas ng buong sanlibutan. May sinasabi po ang Biblia tungkol sa panalangin na may pananampalataya. Sa Marcos chapter 10 verses 51 to 52, ito ay tungkol sa nakakita si Bartimeo. At ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sana makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na dahil sa inyong pananalig. Noon din ay nakakita siya at sumunod kay Jesus. Sa pangalawang sulat ni Pablo sa Korinto, chapter 1, verses 10 to 11, ito naman ay tungkol sa kahalagahan ng sama-samang panalangin. Ito ang sinasabi sa banal na kasulatan, ang Diyos ang siyang nagligtas sa amin sa malagim na kamatayan at patuloy na nagliligtas. Sa Kanya ay may kapag-asa kami na patuloy siyang magliligtas. Kayo rin naman ay kasamang gumagawa para sa amin sa pamamagitan ng inyong pananalangin may paghiling. Ito ay upang sa pamamagitan ng maraming tao, ang mga kaloob na para sa amin ay maging isang pagpapasalamat
ng marami. Again, napakaraming mga pangako ng Diyos sa banal na kasulatan na nagpapatunay na siya ang pinakadakilang manggagamot. Kaya lumapit tayo sa Diyos na may pananampalataya dahil alam natin na ibibigay niya anumang hihingin natin kung ito'y naayon sa kanyang kalooban. Ang batayan ng pagdarasal ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat isinasabuhay natin ang mga tagubilin sa Biblia. Kaya po kami nagpapasalamat sa kalakasan ng bawat isa, lalo na sa mga presenters today ng ating tagapagsalita na si Reverend Junicio Padel at ang aming technical officer, Ms. Ruth Baron, at ang mga masigasig na suporta ninyo tuwing Huwebes ng hapon na nakakasama namin sa aming live streaming. Salamat sa inyong suporta sa Global Conquest Online Prayer Ministry and be a part of our community. Let us continue to share God's love to others who need the most, such as the sick, the old, the lost, the vulnerable, and the least of our brethren. Last week, we prayed for 40 individuals. 6 nang gumaling, salamat po sa Panginoon, at 34 ay patuloy pa natin ipinapanalangin. Our FB page, Global Conquest Prayer Ministry, has already 122 followers. Please like our page and keep sharing our presentations to your friends and loved ones. Our YouTube, Global Conquest Prayer Ministry, has already 185 views of episode number 12. Every presentation is downloaded on YouTube at pwede po ninyong iparinig sa ating mga beneficiaries yung mga pinapanalangin natin for them to hear the Word of God. Itong presentasyon na ito ay pinakamataas na pagpapahayag ng pananampalataya sa kabutihan ng Diyos at sa kanyang plano at mga layunin. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayong upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas. Patawarin niyo din po ang sa lahat ng aming mga pagkakasala at bigyan mo kaming lahat ng kagalingan ng pangkaluluwa. At tibayan ninyo ang aming pananalig at pananampalataya sa iyong banal na pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot dalangin. Amen.
Magandang hapon po sa ating lahat. Purihin natin ang Panginoon sa pagbibigay ng pagkakataon niya sa atin upang muli ho ay makapag-present tayo sa ganitong sistema. Ano po? So, bago po tayo mag-pray, ang ginagawa po natin, nag-share po tayo ng salita ng Panginoon. Ano? Upang sa ganun ay matutunan pa natin yung mga pagpapagaling ng ating Panginoon. Pagkat nais natin na ang Panginoong Diyos ay patuloy na magpagaling hindi lang noon, maging hanggang ngayon. So, ito po ang ating intention. Kaya nga po, magkakaroon lang ako ng kahilingan, paki-like nyo po, then paki-share nyo sa inyong mga friends. Ito po, tapos mag-comment po kayo kung meron kayong gustong isama sa panalangin, ilagay nyo po sa comment section nang sa ganon mabasa po namin at may sama ho natin sa ating concern sa prayer next po. Ngayon ho ay pag-uusapan ho natin ang tungkol sa isang pagpapagaling muli ng ating Panginoon. Ano po? Sa John chapter 9 verse 1 to 7 ay ganito ang sinasabi. Sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabay o Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak na bulag ang lalaking ito hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat nating gawin ang mga ipinagagawa ng nagsugo sa akin samantalang araw pa. Dumarating ang gabi at wala nang magagawa. Habang ako'y nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanglibutan. Pagkasabi nito, si Jesus ay lumura at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Seloy. Ang kahulugan nito'y sinugo. Maghilamos ka roon, gayon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakita na. Amen. Ano? So, ito po ang ating Panginoon nagpapagaling. Ang ating Panginoong Hesus ay gumawa ng mga himala upang tugunan ang pangangailangan ng mga tao. Ngunit ginagamit din ng ating Panginoong Hesus ang himala bilang panimulang hakbang upang ibahagi ang espiritual na katotohanan. At ang paggawa ng milagro ng ating Panginoong Hesus ay katunayan ding ito na o katibayan na talagang siya ay Messiah. Kung minsan naman ay ginagamit niya ang himala bilang batayan ng kanyang short sermon on spiritual blindness. Ginagamit niya ang himala para mag-sermon siya. May nakapagsabi sa akin na sa United States, sa Amerika daw, ay may nabubulag every 20 minutes. Sa Amerika, may nabubulag doon every 20 minutes may nabubulag na tao. Ang lalaking ito na ating makikilala sa chapter na ito ay ipinanganak na bulag. Kaya hindi niya nakita ang beauty of God's creation or the faces of His loved ones. Dahil bulag siya, hindi niya nakita yung mga nilikha ng ating Panginoon at yung mga magagandang mukha ng kanyang mga mahal sa buhay. Hindi niya nakita kasi bulag siya. Noon, kaya noong dumating ang ating Panginoon sa lugar na yon, nagkaroon ng pagbabago at ang lalaking ito ay nakakita. Sa tuwing dumarating ang Panginoon, alam nyo, blessing. Blessing. Kaya nga sabi ko sa inyo, i-share nyo po ito sa inyong mga friends, ang ating ginagawang ito, pagkat may dala po itong blessing. Nung dumating ang Panginoong Hesus sa lugar na yon, ng bulag, nagkaroon ng pagbabago at ang lalaking ito ay nakakita. However, the greatest miracle
was not the opening of his eyes, but the opening of his heart to the Savior. Ganun pa man, ang pinakamaganda ritong himala ay nabuksan ang kanyang spiritual na buhay, ang kanyang spiritual life, at nakilala niya ang ating Panginoon. Isa hong himala din po yun. At mangyayari lang ito, yung himala, nangyayari lang ito kung ipapahayag ng sino man ang sa ating buhay na si Jesus ay kanyang Panginoon at handa niyang gawin. Ito pong nangyaring ito, gumaling ang lalaking ito dahil ipinahayag niya, handa siyang ipahayag sa kanyang sarili na si Jesus ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos. Alam niyo, kapag ganito po tayo, ay marami tayong ma-encounter na milagro sa ating Panginoon. Ikaw ba ay handang gawing Panginoon ng ating Panginoong Diyos sa iyong buhay? Ang pinakamadaling paraan upang maunawa natin ang mensahe sa chapter na ito ay ang makita natin ang stages sa paglago at pagkaunawa ng taong ito kung sino si Jesus. So, ito pong chapter 9 na ito ay isang lalaking tinawag ni Jesus. A man called Jesus. Isang lalaking tinatawag si Jesus. Ang mga taong bulag sa panahong iyon ay isa lang ang kanilang ginagawa. Yung mga tao that time, isa lang ang kanilang ginagawa. Kapag bulag ka sa panahong yon, isa lang ginagawa mo, namamalimos. At ito din ang ginagawa ng bulag na ito, na kung saan habang siya namamalimos, noon dumaan sa lugar na yon ang ating Panginoon. At naniniwala ako na marami ring mga bulag that time ang natutuwang sila'y makakita, ngunit pinili lang ng ating Panginoong Hesus ang taong ito na sinasabi ng Luke chapter 4 verse 25 to 27. Ang mga magulang ng lalaking ito na bulag ay kilalang-kilala sa lugar na yon. At ito ay araw ng pamamahinga nung nangyari na nagpagaling ang ating Panginoon, sapagkat ibig ng ating Panginoon na guluhin at sadyain na hamunin ang mga pinuno ng relihiyon. So, ang mga disciples dito ay hindi nila nakikita na dapat kaawaan ang bulag na ito. Hindi nila nakikita yung mga alagad ng Panginoon. Hindi nila nakikita na dapat kaawaan ang bulag. Sa halip, ang nakikita nila, ito ang magandang pag-usapan. Ano po? Ito yung magandang pag-usapan. Kasi, mas madaling pag-usapan ng isang abstract na paksa tulad ng kasalanan kaysa maglingkod sa isang konkretong may nangangailangan sa buhay tulad ng taong ito. Mas gusto ng mga alagad pag-usapan yung kasalanan kaysa tulungan. Pero yung mga disciples, hindi lang sila ganon. Minsan may mga Pilipino rin, sa halip na tulungan ang tao na nangangailangan, mas gusto pa nilang pinag-uusapan, kinikriticize. Ang mga disciples ay nakatitiyak, nasisiguro ng mga disciples ng dahilan ng pagkabulag ng lalaking ito ay dahil sa kanyang kasalanan at o kaya naman ay dahil sa kasalanan ng mga magulang niya. Ngunit hindi sang-ayon ang ating Panginoon. Hindi siya sang-ayon sa mga disciples. Sapagkat ang sabi ng verse 3, John chapter 9 verse 3, sumagot si Jesus, ipinanganak na bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Iba ang pangyayaring ito. Ang final na pagsusuri, lahat ng physical problem, ang lahat ay dahil sa pagkakasala ni Eva at Adan, at ang kamatayan ay pumasok sa mundo. Ayon sa
final analysis, yung physical problem, yan ay dahilan kay Eva at Adan at pumasok sa mundo ang kamatayan. Pero pagkatapos noon, ang sisisihin ang isang tao, siya ay nabulag dahil siya ay may kasalanan. Ito ay wala sa kakayahan o kapangyarihan ng tao. Ang sisihin mo ang tao na dahil siya ay bulag, dahil sa may kasalanan, wala sa ating kontrol yan. Nasa Diyos. Sapagkat tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung bakit ipinanganak ang isang sanggol na may kapansanan at tanging ang Diyos lamang ang makapagpapanauli o makapagbibigay ng mabuti sa tao at kapurihan sa kanyang pangalan. Walang duda ang lalaking ito at ang kanyang mga magulang ay maaaring makagawa ng kasalanan. Ngunit hindi nakikita ni Jesus na ang kanilang kasalanan ang naging dahilan kung bakit bulag o nabulag ang lalaking ito. At hindi rin iminumungkahi ng ating Panginoong Hesus na ang Diyos ang may kagagawan ng kanyang pagkabulag. Hindi rin iminumungkahi ng Panginoon. At pagkatapos ay pagagalingin niya. Hindi ganoon ang idea ng Diyos. Ganito ang sinasabi ng John chapter 9 verse 3 to 4. Sumagot si Jesus, ipinanganak na bulag ang lalaking ito hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat nating gawin ang mga ipinagagawa ng nagsugo sa akin samantalang araw pa. Dumarating ang gabi at wala nang makakagawa. Alam niyo po yung salitang dapat nating gawin ang mga ipinagagawa ng nagsugo sa atin samantalang araw pa. May ilang mga katotohanan ito. Una, ito ay nangangahulugan na merong kagalingan ang ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus, ang ibig sabihin niyan, may gagawin siya dito sa mundo. Yung salitang dapat nating gawin ang mga pinagagawa ng nagsugo sa atin samantalang may araw pang. Ibig sabihin niyan, ang ating Panginoon sa kanyang pagpunta rito sa mundo, meron siyang gagawin. Ikalawa, na ang ginagawa ng ating Panginoong Hesus ay gagawin din ito ng Diyos Ama, ang palaging gumagawa ng mabuti. Yung ginagawa ng ating Panginoon na gumawa ng mabuti, ito rin ay gagawin ng ating Diyos Ama na nagsugo sa Kanya. Ikatlo, na siya ay gumagawa sa ilalim ng kanyang consideration. Ang paggawa ng mabuti ng ating Panginoon ay nasa kanyang consideration. Nasa kanyang consideration. Pag ginusto niyang gagawa siya, gagawa siya. Ha? Ang ikaapat na ibig sabihin dito, kapag dumating na ang gabi, ang lahat ay hindi na gagawa. Meaning, titigil. Alam niyo po ibig sabihin dito? Habang may araw pa, habang nandyan ang grasya ng Panginoon, kumunik tayo. Lumapit tayo sa Diyos sapagkat yung biyaya, ang grasya ng ating Panginoon ay sasagana. Pag dumating yung gabi, titigil. Yun ang ibig sabihin niyan. Kaya kahit na ang isang taong ito, ang kanyang siya ay nagkasala, ang Diyos ay gagawa upang mahayag ang kabutihan. Itong lalaking ito na ipinanganak ng bulag, nahayag yan. Nangyari ito sapagkat ang Diyos ay gagawa ng kabutihan sa taong bulag na ito habang may araw pa. Alam niyo, ang ating Panginoon, may mga pamamaraan siya sa kanyang pagpapagaling. At kung magpagaling siya ay unique, kakaiba. Siya ay gumagawa ng putik at ipinapahid niya sa mata. Ganun ang mga pamamaraan ng ating Panginoon. Kung minsan naman, pinapagaling ng ating Panginoon ang bulag sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng laway.
Paglalagay ng laway. Nilagyan na ng laway, siguro nga, dahil nga kung nakakakita yon baka hindi papayag, lalagyan ng laway. Pero dahil bulag, pinahira ng laway ng Panginoon, okay lang. Pero gumaling naman siya. Ganun yung pamamaraan ng ating Panginoon. Kaya bagaman ang pagpapagaling ay pare-pareho, ngunit siya ay merong ginagamit na iba't ibang paraan upang sila ay pagalingin. Merong dalawang dahilan kung bakit gumagamit ang ating Panginoong Hesus ng putik sa kanyang pagpapagaling. Una, ito ang larawan o picture ng kapanganakan ng tao. Ang tao ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng alabok. At iyan ang ibig sabihin ng Siloam. Ibig sabihin, sinugo. Sinugo ng Diyos dito sa lupa. Ikalawa, ang lupa ay nakakairita sa mata. At kapag tayo ay nairita, napuwing, ang ginagawa kaagad natin ay tumatakbo tayo sa tubig kung saan may tubig upang maalis ang irritation o puwing. At ito ay may kukumpara natin sa pagkilos ng banal na Espiritu. At dinadalhan kaagad natin ng salita ng Diyos upang ang tao ay hindi mapahamak. So, dito rin sa chapter na ito ay merong 4 na beses ang mga tao na nagtanong. May mga katanungan dito. Ang kanyang mga kapitbahay ay tinanong ng mga Pariseo. Ang kanyang mga magulang ay tinanong din ng Pariseo. At sa verse 19 at verse 26, tinanong ng mga Pariseo. Sila ay nagtatanong ng maling tanong. Ang kanilang tanong, papaano siya gumaling? Dapat ang kanilang tanong, sino ang nagpagaling sa kanya? Sino? Ang tanong palagi nila, paano siya pinagaling? Ano bang detalye? Maling tanong yan. Dapat tamang tanong, sino ang nagpagaling sa kanya? Ang tinatanong nila ay madalas ang detalye ng pagpapagaling sa halip na magtiwala sila sa ating Panginoon. Alam nyo, sa hapong ito po ang challenge po sa atin. Ito po ang hamon dito. Ang taong ito ay bulag, hindi dahil sa kasalanan niya o kaya kasalanan ng kanyang magulang. Ipinanganak siyang bulag kasi ibig mahayag ang kabutihan ng Panginoon. Ngayong hapon ba ay na-experience mo ng mahayag ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay? Ito ang nais ng ating Panginoon. Ito ang nais niya na patuloy na mahayag ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Pinapakita rito na ang Panginoon ay nagpagaling nung may araw pa kasi darating ang panahon na magiging gabi at matatapos ang paggawa. Alam niyo po, habang umiiral andun yung biyaya ng Panginoon, maganda samantalahin natin. Magandang samantalahin natin upang ma-experience natin ang kabutihan at pagkilos ng ating Panginoon. Alam niyo, iba't ibang pamamaraan ng pagpapagaling ng ating Panginoon. Kasi ang iba ay kakatagpuin niya ang pangailangan. Iba't iba. Pero kahit na iba't iba ang pamamaraan ng Panginoon, ang kanyang intention, katagpuin ang ating mga pangailangan. Sa halip na magtanong, dapat tayong magtiwala sa ating Panginoon upang gumaling tayo. Kaya nung dumating si Jesus sa lugar na yon, nagkaroon ng pagbabago ang lalaking ito at siya'y nakakita. Alam nyo, ito yung ultimate na goal ng ating Panginoon kung bakit siya naparito sa mundo upang maranasan natin ang galaw at himala ng ating Panginoon sa ating buhay. Ngayong hapon, ito ang challenge, paalaala sa atin ng Panginoon sa pagpapagaling niya. Magtiwala tayo sa Kanya sapagkat ang Diyos ay nais niyang katagpuin ng ating mga pangailangan.
magpatuloy tayo na nagtitiwala sa ating Panginoon. Umasa tayo sa Kanyang kapangyarihan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Landas na kainilig sa'yo'y dinaan, bawat hakbang nito'y dusa't hirap ang laman. Sa kalooban ng Ama, nagpasakop kang ganap. Buhay mo, O Jesus, ang siyang alay na sapat. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas ka sa kinais mo. Nais mo. Sa iyong mga yapa, ako ay tataha. Kahit higib ng luha, ang ilakarin mong landas. Masakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapa, bawat hakbang mo'y aking susundan. Kahirap ang gawin, kalooban mo'y tupig. Pinili kong sundan, bakas ng iyong mga hakbang. Buhay ko'y laan sa iyo kailanpaman. Maglilingkod sa iyo, Panginoon, hanggang wakas. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas ka sa kinais mo. Nais mo. Sa iyong mga yapak, ako ay tataha. Kahit higib ng luha, ang ilakarin mong landas. Pasakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Sa iyong mga yapak, ako ay tataha. Kahit higib ng luha, ang nilakaran mong landas. Pasakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Aking susundan. Po, dumako na po tayo sa ating panalangin. Ano po? Sige po. At again, kung meron kayong mga request dyan, pwede nyo pong isulat sa comment section para mabasa po namin. Upang sa ganon, sa mga susunod ay ma-include po namin kayo sa ating panalangin. Pagtiwala ho tayo ng ating Panginoon ay makapangyarihan. Ano po?
yung ating Panginoon, namamalimos yung isang bulag na ito, na ipinanganak na bulag, dumaan ang ating Panginoon. Nung dumaan siya, nagkaroon ng pagbabago. Nakakita ang bulag na ito at napagaling. Ito po ang gagawin po natin. Lalapit tayo sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Diyos, ngayong hapon patuloy naming pinupuri ang iyong pangalan. Patuloy po naming kinikilala ang inyong kapangyarihan. Tinatas namin si Gia Matias, Panginoon. Lord, I pray for Gia, Panginoon, sa restoration ng kanyang memory, Panginoon. Lord, sinasaway namin ang lapses in the name of Jesus ng kanyang memory, Panginoon. Tulungan mo siyang gumaling at magkaroon ng nakagalingan ang kanyang operation, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Biyayaan niyo po siya at ganun din yung anak niya ay gawin mong malusog, O Diyos. Salamat kayo magpo-provide ng pangangailangan po nila Gia, Panginoon. Lord, si Villamor Pahinag Jr., patuloy ang kanyang siya nag-suffer, Panginoon, sa brain disease. I pray, Panginoon, na pagagalingin niyo po siya. Ina-apply namin kay Villamor, Panginoon, ang iyong banal na dugo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Si Maria Adela Digman, Panginoon, patuloy naming itinatas po siya sa iyo. Nakikipaglaban siya, Panginoon, sa brain cancer. Panginoon, I speak healing, Lord, in the name of Jesus, kay Maria Adela. Panginoon, salamat po. Ganon din si Alan J. Luces, Panginoon. Pagagalingin mo siya sa kanyang mental health problem, Panginoon. Lord, panalangin namin, Panginoon, si Jennifer Nazareno. Lord, Basiliza Marcelo, Rolando Salazar, Mariel Amian, and Ronnie Agtang. Panginoon, kayo po ang patuloy na magpagaling, magpalakas sa kanilang sitwasyon. Sila ay may stroke, Panginoon. Pagagalingin mo po sila, Panginoon. In the mighty name of Jesus, Lord, I pray na kayo ang kikilos, Panginoon, sa mga kapatid naming ito. Lord, tinatas din po namin si Dr. Charmaine Sistoso Nario, Panginoon. Pagalingin mo po siya. Siya ho ay nag-undergo ng chemotherapy, Lord, para sa kanyang breast cancer. I pray, Lord, in the mighty name of Jesus, biyayaan po ninyo si Dr. Charmaine, Panginoon. Paggalingin niyo po, ginagamit namin ang iyong pangalan, Jesus, para sa breast cancer ni Dr. Charmaine, Panginoon. Lord, tinataas namin si Valentina Mostard, Panginoon. Same situation at meron din siyang goiter and lung disease. Lord, kahit na si Linda Dayawan, Lord, kayo magbibigay ng kagalingan sa kanilang problema, sa kanilang breast cancer, Panginoon. Pagalingin niyo po sila in the name of Jesus. Lord, si IB Ramos, na meron tumor, Panginoon, pagalingin mo po siya, Panginoon. I pray in the name of Jesus. Lord, kayo po ay makapangyarihan. Kayo po, ang iyong pangalan ay makapangyarihan, O Diyos. Ina-apply namin kay IB Ramos, Panginoon. Lord, si Ida Abong Esmeralda, Lord, pagagalingin mo siya sa kanyang kidney disease. Palakasin mo ang kanyang physical na pangangatawan, Panginoon, habang siya nag-undergo ng dialysis, Panginoon. Si Ricardo Domingo Jr., Panginoon, Lord, same situation. Ina-apply namin ang iyong banal na dugo na magpapagaling sa kanila, sa kanilang kidney problem, Panginoon. Ganon din si Antonio Mendoza, Panginoon. Lord, tulungan mo po siya, si Antonio, Panginoon. At especially yung kanyang prostate problem, Panginoon. Pagagalingin mo siya, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. O God, panalangin din namin sa inyo yung kanyang colon cancer, Panginoon. In the mighty name of Jesus, ina-apply namin ito. Lord, si baby Elijah Carino, Panginoon, tulungan mo po na ma-develop yung kanyang fully at yung kanyang pandinig, Panginoon, ay lumakas
maging sensible, Panginoon, yung kay ears, Panginoon. Salamat po, O Diyos, in the mighty name of Jesus. Tinataas namin sa iyo si Naida Baron, Panginoon. Nagpipray po kami sa kanyang heart valve disease, Panginoon. Ina-apply namin ang iyong banal na dugo sa kanya. Ganun din si Baby Cano, Panginoon. Lord, ang batang ito ay suspected, Lord, sa kanyang heart failure. Under observation, nagpipray po kami sa pamagitan ng iyong biyaya, O Diyos. Pagagalingin niyo si Baby Cano, Panginoon. Si Rosemary Lostina. We are praying, Panginoon, na madry yung tubig sa kanyang baga, Panginoon. I pray, Lord, in the mighty name of Jesus. Also si Rain Salcedo, Panginoon. Lord, kinakansila namin ang stomach pain sa kanya right now in the mighty name of Jesus. Inaalis namin ito, sinasaway namin, Panginoon. Lord, pagagalingin mo siya, si Rain, Panginoon. Si Benilyn Perez, Panginoon, nag-undergo siya ng immunotherapy and chemo, Panginoon. Lord, biyayaan mo po siya. Bigyan mo siya ng kalakasan, Panginoon, kagalingan, Panginoon, at kayo magpo-provide ng kanyang pangailangan. Si Gloria Ponacer, Panginoon, meron siyang stomach pain din, Panginoon. Kinakansela namin ito by the blood of Jesus, Panginoon. Salamat, Panginoon. Si Ernesto Gardoki, Panginoon. Lord, tulungan mo po siya. Meron siyang situation kagaya ng pinagaling mo. Meron siyang epilepsy, Panginoon. Himatayin, Panginoon. Iabot mo ang iyong kamay sa kanya, Panginoon. Kay Ernesto, Panginoon. Pagalingin mo siya sa kanyang karamdaman, O Diyos. Lord, si Esmeralda Acebo, Panginoon. Meron siyang back pain at high blood. Panginoon, paggalingin mo rin po ang kapatid naming ito, Panginoon. Kasama namin, Lord, na sumusubaybay at nag-aaral ng iyong salita. Bless mo ang kanyang buhay, Panginoon. Si Oscar Perdido Sr., Panginoon, ay meron din siyang hypertension. I pray, Lord, in the name of Jesus, sinataas po namin siya sa iyo. Kayo po ang kumilos sa buhay niya upang mag-normalize, Panginoon, ang kanyang blood, Panginoon. Lord, si Amelia Perdido, Panginoon, nagpipray din po kami sa aming kapatid na ito na tulungan mo po siya sa kanyang problem sa lumbar pain, Lord. Lumbar pain, Lord. I pray, Lord, igagawad mo ang pagpapagaling niyo po sa kanya. Lord, si Carosel Bediones Garcia, meron siyang problem sa spinal, Lord. Lord, tulungan mo po na maging matagumpay ang kanyang surgery, Panginoon, sa November 20, Panginoon. Purihin ka yung God's provision, God's protection, Panginoon. Healing ang maranasan niya, Panginoon. Si Pastor Virgie Siriban, panalangin namin ang kanyang merong panginginig ang kanyang kamay, Lord. Tulungan niyo po, Panginoon. Kinakansila namin sa pangalan ni Jesus ang panginginig ng kamay ni Pastor Virgie right now in the name of Jesus. Lord, ganun din yung ubo at sipon ko. I claim, Lord, in the name of Jesus. Salamat sa pagpapagaling niyo po nung mga nakarang araw sa akin frozen shoulder, Panginoon. Salamat po, napakabuti niyo po, Panginoon. Si Russell Langkay, Panginoon, pinapanalangin namin na manumbalik ang kanyang kagalingan, O Diyos. Hindi siya makalakad ngayon. Tulungan mo po, Panginoon. At maging normal ang result ng x-ray niya, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Purihin ka. Si Noy Aison, nagpipray po ako para sa kanyang complete healing in the mighty name of Jesus. Si King Christian Abilar, Panginoon. Same situation, pagalingin mo po, Panginoon, sa kanyang karamdaman. Lord, si Jepot Bidiones, Panginoon, hinihiling namin ang patuloy na pagbuti ng kalalagayan ng kanyang mata upang maging maayos sa kanyang pagtatrabaho. Salamat po. Si Ler Agolo, Panginoon, dinadalangin namin ang kanyang problem sa ubo at sipon, Panginoon. Pagagalingin mo po siya, Panginoong Jesus. Si Ate Noemi
Isabelio Garcia, Panginoon. Nagpipray po kami sa kanyang pananakit ng ulo, Panginoon. In the mighty name of Jesus, Lord, kinakansela namin ang pananakit na ito, Panginoon. In the mighty name of Jesus, we know na lahat ng karamdaman po namin, dinala nyo na sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Salamat po. Lord, tinataas din namin si Pastor Elmer Carino. Nagpipray po kami ng kagalingan sa pamamaga ng kanyang paa. Purihin ka, kay magpuprovide ng kanyang pangailangan. Si EJ Gabeta, Panginoon, pinapanalangin namin ang mabilis na paggaling at pagpapalakas ng kanyang pangatawan, dala ng dengue. Panginoon, ina-apply namin ang iyong banal na dugo para kay EJ, Panginoon. Lord, si Roberto Garcia, Panginoon, pinapanalangin namin ang kanyang sarili. Tulungan mo po siyang magpatawad, O Diyos. Tulungan mo po siyang magpatawad, Panginoon, sa kanyang puso, O Diyos, upang magkaroon siya ng tunay na kapanatagan sa kanyang isip. Tinataas ko po sa iyo ang kapatid ni Roberto na ito, O Diyos. Tulungan mo po siya. Lord, si Giancarlo at Risa, nagpipray din po kami ng traveling mercy nila patungong Batanes. Lord, nagpipray kami ng inyong pag-cover, protection para sa kanila. Salamat po. Tinatas din po namin sa iyong mga kababayan namin sa Cebu, Lord, na lubhang naapektuhan ng typhoon, Lord. Tulungan niyo po na makarecover, Panginoon. Lord, maging daan ito upang yung mga kababayan namin na kung saan ay may kinalaman, Lord, sa pagpapabuti ng aming lugar. Lord, makita nila ang effect, O Diyos. Tulungan niyo po, Panginoon, na manumbalik ang kaayusan sa Cebu, Panginoon. Nagpipray din po kami sa paparating, Lord, na typhoon, Lord. Tulungan niyo po, kinakansila namin ito at inuutusan namin na sa karagatang manalasa, hindi sa mga mainland, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Lord, nagpipray din po kami sa Intermarine Express Line at sa AMCB Custom Broker, Panginoon, na i-lead niyo po, Panginoon, sa right direction, yung direction na naglilingkod po sa inyo, naglilingkod sa aming kapwa at sa aming bansa. Panginoon, salamat po ng marami. Inaasahan namin, Lord, na didinggin niyo po ang aming panalangin. Hinihiling po namin ito kay Jesus na naghandog ng buhay sa amin. Amen and amen. Mga kapatid, sabi nga, I pray until something happens. So let's keep pushing and pray to God to answer our prayers. Again, thank you for joining us this afternoon. This activity is a great testimony that God is the source of life and healing. When we pray with faith and believe in the power of the divine to perform a miracle and express trust in God's will. Kahit 50-50 na po, less than 50-50 chance, let's keep praying to God and we saw a miracle. Sa mga nanood sa aming live streaming ngayon, maraming salamat at sa lahat na makikinig sa mga downloaded presentations namin sa YouTube, again, thank you in advance. As mentioned, episode 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12 are already being downloaded, have been downloaded in YouTube, at even this one, episode 13, ay mapapanood din niyo sa YouTube mamaya pagkatapos ng aming presentation. So, thank you so much kay Attorney Grace Fisher, Cheryl Capua, Vicky Galicia, Christy Abilar, Lilia Colomna, Pastor Atanasio Ilac Jr., Rose Canapi, Ana Hilado de Leon, Ivy Salazar, Juby Rebibis, Bernie So, Pastor Virginia Siriban, Elvira Layson, Aida Padel Lumenario, Esra Yongson, Imelda Takiban, Mary Lulustina, Elvira Bejones, and kapatid na Luz Padel na Launan. So again, let's continue to share this Global Conquest Prayer Ministry to others para lumawak pa rin ang ating community. Again, ito ay isang gawain na ginagawa po namin tuwing Huwebes.
At ang aming pananalangin ay hindi lang po tuwing Huwebes, kundi araw-araw po, 24 hours at 24/7 nga po, ay kami po ay nananalangin at aming mga kasama sa prayer ministers. Now we have a prayer community to include pastors who are forwarded with their prayer concerns at kasama po namin nananalangin po sa ating lahat. Manalangin po tayo. Loving Father, we thank you for this day and for all your blessings. We ask that you watch over us and bless us through this day. May the peace of Christ remain in our hearts forever. Amen. Magandang hapon at magkita-kita tayo muli po sa November 13, 2025, 3 o'clock to 4 o'clock p.m. God bless us. Bye. You are